So ngayon, pag-uusapan natin ng mga buwakan ng inang itong si Clarissa Taratara. Okay? Itong si Castro. Parinig muna natin dahil huling-huli ang kanilang mga kasinungalingan. For sure, nabaltaan nyo na. Pero syempre, gusto nyo talaga marinig ang mga bells ng lola nyo, right? How to order ICC Palangga? Love you. Very soon, available na sa Shopify. But kasi naging busy-busyhan ako, alam ko excited kayo lahat, ilo-launch natin ang ating ICC. Pakinggan muna natin itong hinayupak. Na ating ang Wait. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Okay, teka muna. Bago natin ituloy, di ba itong si Eden Castro, si Eden Santos ay tinanggal, okay, ng mga bangag dyan sa kanyang press corps. Dahil daw ito ay lumabag sa protocol, lumalapit daw kay bangag, ganito, chuchu-chuchu. Isa ito sa mga katanungan niya nung ibinibida-bida nitong gagang si Castro na marami na raw ng mga drug-free na mga barangay. So, nung tinanong kung ano yung address ng mga barangay na yon, on the spot, nung nabooking nga itong si Bangag at yung kanyang tagapagsalita, ay ang sabi doon ay, isend ko na lang sa iyo. Sabi ganun, i-text ko na lang sa iyo yung address. Kaya nga tinatanong natin doon, nasaan yung transparency? Kunyari, bidabidahan tayo ngayon. Nasaan yung transparency? Nasaan yung address? So, ito na yung kanyang follow-up na balita. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. Eden Santos. At nandito po yung ibang mga pangalan. Dito po. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tinignan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Ay na talaga itong bangag na to. Natin ay ayan pa. halos kalahati nito. Kaya pala siya makapal. Bond paper. Pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Mabudol talaga mga jutang ginemes. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos. Okay. First point, darling. So, first point, bakit ngayon lang binigay ng PDEA, late binigay ng PDEA yung listahan ng mga barangay? So, hindi ka pwede basta magdadadakdak bilang isang communication undersecretary, tagapagsalita ng mga bangag. Now, eto, meron kaming 4,000 barangays na cleared na drug-free na chuchu-chuchu. Di ba, based sa report, wala pa palang, nung unang iniulat yon, wala pa palang na-report yung PDEA. Magkakasabot naman ang lahat. Din ngayon, nakita natin. Puta kaya ito mga ito, talagang
budol talaga, hallucination talaga. Talagang ginagago na kayo ng gobyerno. Imagine mo pati pagsiksik ng bond paper, di ba? Ng blanco bond paper para magmukhang makapal ang report at sasabihin na, oh, basta, mahirap, baka abutin tayo ng siyam-siyam dito, wag binasa natin dito. Eh, wala ka naman talagang mababasa sa report kasi nabuking nga ng Net 25, right? Okay? Net 25. Okay? So, nabuking nila, asa na yun? Ba't si Maui ang lumabas dito? Maui Spencer, how are you? So, nabuking na binubudol lang talaga kayo. Nakita niyo yung budol eksena nitong mga bangag na ito? Talagang mga mafia talaga, parang mga alpotera lang yan. Para mga alpotera lang, butang na, scammer, pambubudol. Yes, Net 25. So, lutang na lutang talaga, sabi ni Ling Gintao. So, my God, hindi mo pwedeng ilagay barangay 4,000, 5,000, 3,000 na hindi mo in-specify kung anong barangay yan. 'Di ba? Ano 'yon? Barangay Addictus Benedictus, barangay Bangag, barangay Chokchakera, barangay Budol. So talagang sabi ni J. Jill, Eden lang ang sakalam. Okay? Kitang-kita talaga na binubudol na kayo pero okay pa rin sa inyo. O 'di ba? Okay pa rin ang pambubudol. Ngayon, Ran Kabilin, how are you? Ang ganda naman, ang babaeng itong si Marley Casper. Of course, darling, nagpaganda ako for you. Diba? Kahit walang ligo yan. Yung iba naliligo na, baka joke lang, naligo tayo, no? Siyempre, ang ating mga bato-bato sa bato-bato sa balani, dapat meron yung pangontra yan sa mga bangag. Ganitilitan. Pumasya na sa akin itong mga outfitan na i-touch. 5 years ago. Alright. Diba? Lodi Pet Malu, how are you? So ngayon, talagang malinaw na it's not Shongabel, budol talaga. The reason why gusto nilang tanggalin dyan si Eden Santos, o tinanggal na nila, kasi point blank ang mga tira sa kanila. Kapag pag-atake, gurgur agad. Diba? Ay, solid mahalikan ako. You know that. Diba? Alam mo yan, ang ganda-gandahan natin nung kabataan pa tayo. Okay? So, pag nandyan si Eden Santos, pag ganyan, talagang, dito ang tama. Diba? Sa jugular talaga ang tama. Talagang nahuhubaran yung mga walang hiyang ito. Diba? Ay, ilang beses ko ba sabihin sa inyo yan? 2022, binubodya ko na yung mga hinayupak na yan. Hindi ko nga alam sa inyo. Diba? Ang paulit-ulit ko sinasabi, alam mo naman ako lang taga-expose, dapat kayong gumagawa dyan na alisin na yung mga hinayupak na yan dahil ginagago na kayo. Or recently, ano nangyari? Wala na si J. Ruiz. Diba? Wala na. Tinanggal nila. Tinanggal. Ano bang mga kadyotahang palusot nila? Itong ulit-ulit na pagtanggal sa mga communications secretary nila, isang pagpapatunaw yan palangga na bangag talaga ang presidente. Ang nagpapatakbo niyan si Lisa Tanas. Remember nung inilabas ko yung video na yung pinakaunang communication secretary na nanghingi daw ng 2.5 million para sa mga trolls? Sa may katotohanan yun. Hindi sa may katotohanan yun. Kaya galtagal si Lisa Tanas sa kapwa niya, mambubudol. Diba? So kaya lutang na lutang ang gobyernong ito kasi walang matino, wala talagang matino, walang nagtatagal. Diba? So ano yung implication ng ginagawa ng Bangag Administration? Katulad yan, nahubaran sila sa kanilang kasinungalingan. Yung drug-free barangay na yan, hindi nila may paliwanag. Ano yan? Hallucination nila dahil, Addictus Benedictus na sila. Kaya, wala sa tamang pag-iisip. Diba? Ano tawag dyan? Bangag na nga. So, meron silang problema sa pamumuno o sa administrative, what do you call that? Yeah, the way they lead. They're not the leaders actually. Hindi naman sila leader. Na the way na i-handle nila ang presidential communications, ito ay senyales na wala sa tamang kaisipan. Dysfunctional. Bakit papalit-palit? Kasi 'di ba, una, ayun. Tapos si pangalan nito, si Jotok. Naalala niyo? Yung mga pinangalanan ko, si Jotok, tapos si Cesar Chavez na nahuling nanonood ng vlog ko. Hindi niya na rin nakayanan. Siya yung kumausap sa Tribune noon.
na, na i-take down yung post ko laban dun sa pre-op and authority to op na inilabas ko yung testimonya in support dun sa testimonya ni Agent Morales na siya talaga noong 2012 ay dapat, ay huhulihin or i-raid na nila yung mga bangag, okay, yung bangag at si Maria, di ba? So nagpapakita mga kababayan na ang gobyernong ito ay dysfunctional ang mga jutak. Di ba? Hindi stable ang pag-iisip. Ito'y katunayan na ang namumuno na si Lisa Tanas, walang ginawa kundi bumartik ng bumartik, tumungga ng tumungga, magpulburon ng magpulburon, kaya kung sino na lang ang gusto nilang tanggalin, yun ang pag-feeling nila na gusto nilang tanggalin, tinanggal nila, di ba? Anyway, magkakasabot naman yan sila kasi wala ka sa matinong pag-iisip kung papasok ka under the Bangag administration. Hindi ka papasok sa trabahong yan kung ikaw ay mayroong prinsipyo. Kaya pumapasok sa Bangag administration, it's either gusto nilang magnakaw, kumita o i-enjoy yung perks sa pera ng bayan. Ilan ang spokesperson or presidential secretary ang nawala? 'Di ba? 'Di ba si Cheloy, si Trixie, si Chavez. 'Di ba? Ito ngayon si panglima na yata ito ngayon, 'di ba? Oh, ano 'yan? Ang gulo-gulo na ng gobyernong Bangag. Anong ibig sabihin niyan? Walang kwenta. Okay, ang pamunuan ng PCO, lahat yan, Presidential Communications Office. Ibig sabihin, hindi consistent. Okay, hindi sila consistent kasi nga mga bangag. So ngayon, kapag ganitong papalit-palit, paano mo mai-relay yung mga messaging para sa nangyayari sa gobyerno, sa taong bayan, kung ganitong wala sa tamang katinuan? But anyway, hindi na tayo pwedeng mag-expect na bibigyan tayo ng tamang messaging dahil lahat naman fake news ang pinapakita ng mga bangag na ito, di ba? O, kita mo, huling-huli ng Net25 ni Eden Santos na yung ipinakita niyang kakapal-kapal ng mga chupa-chuchu, ito, barangay, Eklabush. Ang sarap talaga igabel ang mga jutak. So anyway, my God, putangin na, 3 taon. Tumatanda na tayo. 3 taon na ako nagngangalgal dito. Alangan naman ako mag-prosecute sa mga to. Hindi naman ako prosecutor, hindi naman ako judge. Ako lamang ay whistleblower. Ako ang tirador ng mga bangag. Ibig sabihin, nag-expose tayo dito. Gumawa naman kayo ng tama. Oh, anong gusto niyo? Ako na nag-expose, ako pagugurgor sa mga pwesto nila kung nasaan sila. Wala na pong katinuan ng gobyernong ito. Iba-ibang landas, iba-ibang direksyon ang kanilang pinapatunguhan. Kasi ganun po pag Adictus Benedictus, kanina nag-usap kami ni Cathy. Si Cathy ay isang eyewitness, nagpapatunay, pinapangalanan niya na si Lisa Tanas Marcos, si Bangag Jr. ay nakita niyang nagdroga o nagpulburon at kinabutan pa nga siya. Diba? Paano pagtitiwalaan ng gobyernong ito, papalit-palit ng mga tagapagsalita at ang ang kanilang sekretary at itong si Ruiz siguro baka tinanggal dahil baka natatakot ang mga bangag dahil nasa sangkot ngayon sa missing sa Bongeros. Diba? Pwede yan, para nga naman malinis yung kanyang sona. Diba? Gusto niyo ba mag-sona ako? Alam ko, gusto niyo mag-sona ako mga palangay. So kung papalit-palit, yung ganitong klaseng sistema, mga palangay, papalit-palit sila ng presidential communication, walang magtitiwalang taong bayan, tsaka wala naman talaga kayong tiwala, di ba? Oh, dito na lang kayo sa vlog ko. Di ba? Sa akin na lang kayo makinig at mag-sona. So ngayon, pwedeng merong internal power struggle, nag-aaway sila, nagjujugjugan sila. Ang dami natin in-expose dyan sa presidential communications, pati mga, remember yung hindi ayaw nila sa bigyan ng, was that potato corner? Yung french fries, yung mga galing yung mga rank and file. Ang gusto nilang kumain ng french fries, yung mga, undersecretary, yung mga medyo matataas ang pwesto. Isa yan sa mga in-expose ko. Na wala na po patutunguhan ng gobyerno yung bangag at ngayon nadagdagan pa ng mga alpotera. Mga mambubudol, sana kayo pupulutin. Kawawa naman kayo mga OFW. Kawawa naman kayo mga palangga sa Pilipinas. Nabudol na kayo ng Dilawan, nabudol kayo ng mga bangag, nabudol kayo ng NPA. Ngayon, mapapabudol pa kayo sa mga alpotera. Sama-sama silang
magbayad sa kasalanang pambubudol sa inyo. Huwag na sana kayong magpabudol dito sa bangag na administrasyon na ito at saka mga nanloloko sa inyo. Okay? Walang kakwenta-kwenta ang gobyerno ni Marcos Jr. Wala talagang pagkakaisa sila sa pagdating sa serbisyo sa bayan. Dahil ang pagkakaisa nila kung paano nakawin ang pera ninyo. Diba? Paano mamayagpag ang smuggler? O paano mamayagpag ang kidnapper? Pupunta na naman tayo kay Pangulong Duterte. Andyan si Inday Sara ngayon sa Hague. Diba? Ipinaliwanag niya na talagang payat ang Pangulong Duterte dahil nga iba ang kinakain, hindi pwede yung naaayon sa kanyang panlasa at ang bunga daw ni Pangulong Duterte sa kanya, yung braso daw ni Pangulong Duterte, katumbas ng dalawang braso, ng twice, di ba? Ang laki, di ba? Sa yung kay Inday, parang gano'n. Yung dalawang brasong maliit ni Pangulong Duterte, katumbas ng isang braso. So, lahat ng ito, kung sana, ako sa totoo lang, nakikita ko, kung sana yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte na may kapangyarihan para gawin ang tama at labanan ng korte sa korte kung ano pa man itong mga kayupan ng bangag administration. At nung ako ay nag-expose ng more on 2023 talaga at 2024, dapat naagapan itong pangidnap kay Pangulong Duterte. Dahil wala naman talagang patutunguhan ang gobyerno ni Marcos Jr. Iyan lamang sa pagpapalit-palit nila, mga palangga, ng Presidential Communication Secretary, isang malinaw na ito sila ay what? Mga mahinang nilalang. Diba? It's either, hindi na nakakayanan ng mga itinalaga nila dahil matindi ang utos ni Satanas na puro kasinungalingan. Ang mga messaging nila hindi para sa taong bayan. The best example, yung pinakita natin kanina na sinasabi na thousands of thousands drug-free barangays. Pero ng isang barangay, walang pangalan doon. So, napaka-incompetent. Pwede ba yun? Ni isang barangay, walang nakasulat. Nag-invento ka lang 12, 13, 14, 15, 100, 1,000, 2,000. Tanga ba kayo? Hindi naman, di ba? Na nagpapaniwala sa bangag na administrasyon na ito. Alam nyo, kung kayo ay nagkumilos na at isigaw sa buong mundo na tama na sobra na ang kabangagan, dapat matagal na natin gurgur sa pwesto itong mga hinayupak na to. Dahil araw-araw kayong ninanakawan, puro pahirap ang buhay ninyo. Paulit-ulit na nga lang, sabi, gas-gas na nga itong ngangabels ko sa kadadadakdak. Diba? Walang kakwenta-kwenta, even in the past, diba? A month or 2 months ago ba yun? Yung pinagre-resign niya kunyari, yung mga kabinete niya. Tapos minintay naman yung iba. Yung gusto lang nilang targetin, yun lang ang gusto nilang targetin, di ba? Si Solgen lang ang gusto nilang targetin. So lahat ito ay kasinungalingan. Puro PR, puro optics, puro kaletsyahan. Ang strategy na ginagawa ni Taratara ng Bangag Administration. Huling-huli na sila na there's no such thing as walang blanco yung mga papel na yun. Paano pagtitiwalaan to mga ito? Diba? Puro script. Kumbaga ginugulo lang ang isipan ng taong bayan, mga kababayan, ginugulo lang na pinapaniwala kayo na maayos ang gobyerno, pero sa totoo ay bulok, bangag, talamak, kawatan, tsuktsakan, lahat na lang, gurguran. Ano pa ba? Sige nga. Hindi na po normal ang takbo ng gobyerno ninyo. Diba? Diyan pa lang sa PCO na yan, 5 ang tinanggal. Baka di rin magtagal yan. Sino yung na yan? Oh, by the way, hindi ko pala nabanggit kung sino pangalan. Right here. Okay? Ang pangalan ay, hindi ka natin to kilala, never heard. Actually, never heard siya. Okay? Ito siya. Breaking, former journalist Dave Gomez has accepted his appointment as the new Secretary of Presidential Communications Office. Hindi ko alam kung sino yung Dave na yan. I think taga-Philippine Star daw ba? Kilala niyo ba yon? Yes, sabi ni Stephen Victoriano, o nga super scripted ang mga pinagagawa nila. Di ba minura ko na yung mga, kulang na nga lang, gilitan ko yung mga buwaka ng inang yan di ba? Kulang na nga lang, talagang literal mo silang gurgurin.
Diba? Megawatt. July 28 yung SONA. Diyos ko po, nagsusona na naman ako. Pwede ba isulat mo? Pwede ba tulungan niyo naman ako gumawa ng SONA. Dahil si bakit may taga-sulat yan. Lahat ng mga kapalpakan, isulat niyo nga dito. Tulungan niyo nga ako dahil busy rin ako sa buhay ko. Kailangan ko ng inyong assistance. Asa ba email natin? Lahat ng kapalpakan ni Bangag, i-email nyo dyan para isalansan ko na lang. Kung gusto niyo ako mag-SONA, nakaready na yung gabel ko. I-joke-joke ko na lang sa mga julo nila. Diba? Nakita nyo yan, email nyo ako dyan mga hitad. Diba? Sayang naman. Ayan, Maharlika Network at Proton Mail. Di kay crawler natin kasi gusto ko makita yung alindog ko. Diba? Ba tayo mag-crawler? Hayaan mo na nga. Hayaan mo na nga. So, ngayon, mga palangga, dito nyo talaga dito nyo masusukat kung gaano ka palpak at dispalinghado, tama ba yung Tagalog ko? Dispalinghado, dysfunctional ang kaloob-looban ng gobyernong Bangag. Kasi paano maging hindi dispalinghado yan? Wala na silang ginawa kundi mag-polboron dyan. O sa kapapasok lang Maharlika Network Proton Mail. Lahat ng kapalpakan ni Bangag, isulat nyo dyan. Pero ba gumawa na rin kayo ng sentence in Tagalog para i-copy-paste ko na lang. Bullet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para naman, kasi nung nasa Hague ako, medyo nabisi-bisihan ako. Baka may mga namimiss tayo mga eksena doon. Masisino nila iglagay sa piyo, di rin magtatagal. Sabi ni Chino Merabuena, exactly. Walang magtatagal. Dapat si Bangag na lang ang tanggalin dyan, Hindi pa magugurgur yan? Muntik-muntikan na yung hinayupak na yan. Tagal talaga ng buhay. Diba? May salademonyo. Di ba nararamdaman na may presidente ngayon ni walang programa, sabi ni Kurt Mariveles. Ayun na nga, Marites Canque. Ayun na nga, paulit-ulit ko namang sabihin sa inyo yan. Diyos ko po, 22, 23, 24, 25. Yung bunga nga ako, di ba? Umaabot na sa kabilang mundo. Sa kasisigaw, sa kamumura sa mga tambalos-los na yan. Diba? Sa kamumura kay Bangag, kay tambalos-los, sa lahat ng mga demonyong nagnanakaw kay Lisa Tanas. Ano gusto nyo? Pababayaan nyo na lang ba yung paulit-ulit na kadyotahan ng Bangag na gobyernong yan? Sige nga. Ano pa? Ano pa ang kailangan natin gawin? Recently, ito, panibago na naman. Okay? Itong balitang ito. Here we go. Okay, mga latest news to. Talagang feeling ko may sumpa talaga yung PCO na yan, Lahat yung gobyerno may sumpa at kayo ay naging biktima ng sumpang ito. Okay, Maharlika fans oral argument canceled. Supposedly July 8. Ang sabi dito, the Supreme Court has announced the cancellation of the oral arguments on the petition, questioning the constitutionality of the Maharlika Investment Fund of the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Bangag. Initially scheduled for today, July 8. Sabi dito ng Supreme Court, we confirm that the oral arguments on the Maharlika Fund case originally scheduled for tomorrow, July 8, have been canceled. Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumay Ting said, ano na naman yan mga kababayan? Bakit na naman mga palangga ay kinancel yung oral arguments na yan? So ibig sabihin, delay na naman yan. Dinidelay na naman nila dahil ayaw nilang malaman na yung Maharlika Fund na yan, okay, na sinasabi ng mga magagaling nating observer dyan, na magaling na abogado ay hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya nga ito yung pinipetisyon, kino-question ang pagiging, kung ito ba ay constitutional or what, di ba? Dahil inilaan ang pondo ng bayan dyan. At sinisweldohan yung mga executive ng milyon-milyon na hindi pa nga na-rule out kung ito ay constitutional or not, legal or illegal. Di ba? So, wala silang malinaw na explanation kung bakit ito na-cancel today. Today dyan, June 8 sa Pilipinas. Although, sinasabi ng Supreme Court, itong Attorney Camille na nga ito, na, my God, na wala dun sa calendar nila yung oral arguments na yon,
Pero bakit hindi sila transparent? Bakit hindi sila sabi anong reason? Ito ba ay pinigilan ni Lisa Canas, ni Bangag, ni Sandro, ni Sandra, ni Tambaluslos? Dahil sila lang naman ang nakikinabang dyan sa lahat ng pagnanakaw, kadyutahan na yan. Mga kababayan, ito ay usapin ng pera ng bayan. Ito ay usapin ng billions of pesos na pondo ng bayan na ilagay dyan sa kadyutahang Maharlika Fund na yan. Diba? Tapos ngayon, kina-question natin, na bakit yan ay nila ng pondo ng gobyerno dyan, na ito ay hindi pa masabi kung ito nga ay legal or what. Kasi nga pinondohan niya ng pera ninyo. Marcos Bangag, yan ang una-una nilang binida sa zona nila na nagkaroon ng Maharlika Fund na yan. Ano? Kumita ba Pilipino dyan? Kasi ang sinasabi nila dyan, yung pera na yan, i-invest, diba? Domestically and internationally para sa Pilipino. O, nasaan na ang dividendo, nasaan na ang kita? Wala nga. Kasi alam naman natin na ang bangag na administrasyon, yung mga alpoterang bangag, ayan ang tawag natin sa kanila. Kasi nag-aalpot-alpot naman silang lahat dyan, di ba? Ang mga alpoterang bangag, para hindi nyo makakalimutan kung sinong punot dulo ng salitang alpotera na yan. Di ba? So talagang inaalpot ang pera ninyo ng taong bayan. So anong epekto ngayon yan mga kababayan? Ha? Anong effect yan? Bakit nawala sa kalendaryo ng Supreme Court? Sino ang kasabwat ng Satanas? Bakit hindi nila maipaliwanag? Bakit nawala yan? Bakit itinigil yan mga palangga? So delay na naman yan. Okay? Delaying tactics na naman, kawawa na naman yung Pilipino kasi nga, kung maririnig natin yung oral arguments, doon natin mababakbakan, doon natin mahubaran yung mga alpot na sumasalsal, okay, ng pera ng bayan. Tama ba yung yung mga inaalpot ang pera ng bayan. So, hindi tayo nagkaroon ng chance na marinig kung sino ang salarin. Nasaan ang transparency? Ha? Wala naman transparency ang gobyernong ito eh. So, ito'y nagpapatunay na may nagkokontrol sa Supreme Court, bakit hindi may paliwanag nila kung ano ang kadahilanan na inantala o dinelay nila. Si Lisa Canas ba ang nagkontrol? Si Bangag Jr. ba? Si Sandra ba? Si Tambaluslos ba? Sige nga. Marcos Bangag pa rin ito. Kaya ang Korte Suprema, mahirap talaga pagkatiwalaan dyan. Dahil, di ba, yung patungkol naman dun sa motion, di ba, ni Pangulong Duterte nung time na kinidnap siya, nung March 11, dinilig din ng Korte Suprema. So, yun na nga lang yung huling tatakbuhan ng Pilipino. Saan tayo tatakbo? Di ba? Pati Korte Suprema, hindi nila maipaliwanag kung bakit may delaying tactics. Bakit hindi tinuloy yung oral arguments na yan? Pera po yan. Kailangan ng hustisya ng taong bayan kung bakit ang pondo nandiyan, bilyon-bilyon, tapos hindi natin alam kung legal o illegal o constitutional or unconstitutional. Na supposedly, okay, yung courts, yung Korte Suprema na yan ay independent body yan. Diba? Hindi dapat sunod-sunuran sa mga bangag. So lalo tuloy, tawag dito, napapahamak ang taong bayan. Teka sa dahil lang, mute ko lang saglit, dahil lang. Alright, go. So ngayon, mga kababayan, lalo lang tuloy, di ba? Lumalakas ang pagdududa nating mga mamamayang Pilipino. Well, actually, hindi na duda ako. Wala nang duda-duda. Maliwanag pa sa sikat ng araw na nagsasabwatan ang mga bangag, alpotera, NPA, rebelde para lapastanganin ang mamamayang Pilipino. Hindi nila maipaliwanag. Ayaw nila ipaliwanag sa inyo na kung paano ba ang ginawa nila dyan sa Maharlika Fund na yan, nasa na yung pera habang sumusweldo ang mga executive ng milyones. Wala nang batas sa Pilipinas. Mga palangga, wala nang batas sa Pilipinas. Kawawa naman kayo dyan.
Saka pupulutin. Sige nga. Meron pa bang batas sa Pilipinas? Sabi ni Norma Garcia. Exactly. Ang dami naman yan. Parang pang ano naman. Diba? Dapat din yan. Okay. Dapat ganyan lang kadami. Alright. Cheers! Okay? Cheers tayo mga palangga. Dahil ngayon ay masarap. Ang Rosy Chicks ko, ICC Collective. Iconic Claire Collective. Be iconic, be the revolution. Abangan. Yes, Debbie Corsino, thank you very much. Matutulog na lang tayong lahat, sabi ni Sherlyn Maki. Yeah, tapos gusto ng mga alpotera, di ba may bago silang mga bangag, mga NPA bangag. Ang sinasabi nila, wag na daw ako magsalita dito sa issue ng Pilipinas para mga gago, mga putang ina. Oh my God. Sila ang batas, sabi ni Miza. Mga kawatan, mga scammer na mga alpotera, tama ba? Gusto niyo bang manahimik ako? Dahil ayaw daw nila, dapat daw hindi na raw ako nakikialam sa buhay sa pangyayari sa Pilipinas dahil daw dahil daw nasa Amerika ako at American citizen daw ako. Really? Eh dapat hindi na kayo nangihingi ng donation sa mga hiningian yung donation. Kung yan ang narrative yung mga yawa mo, ay ano niyo ba yun? Pero matagal na kasi narrative yan ng mga Dilawan, Pinklawan, even Dilawan, yung mga binabakbakan pa natin sila ng 2015. Nagurgur ba ako? Oh, buhay pa naman ako, di ba? Ay sabi ng mga inayupak, palibasa wala silang alindog na ganito Shh, shh. Wala silang alindog na organic. Oh my God. Jujuk-jukin ko lang yung mga julo ng mga yawa. Anyway, Jensen, okay. Puro na lang salsalero, sabi ni Philippine Supreme Court member, sabi ni Rodolfo Valero. Yes, Commander Aguila, how are you? So ngayon, mga palangga, papayag ba kayo? Ang sabi ng mga Dilawan, Pinklawan, Pulahan, Bangagan, Alpoterahan. Ano sabi nila? Yan si Maharlika. Nasa Amerika na yan, ganyan-ganyan. Hindi na dapat siya nakikialam sa Pilipinas. At asikasuhin ko na lang daw yung issue dito sa Amerika. Eh bakit pakialam niyo? Kung gusto ko asikasuhin ang issue sa Africa, sa Netherlands, sa Australia, wala kayong pakialam. Masabi niyo, wala kaming pakialam na mga citizen na sa ibang bansa? Eh bakit kayo nangingi ng donation sa amin? Bakit nyo kami binibentahan? Hindi ako. Bakit nyo binibentahan ng libro? Yung mga Australiano, Amerikano, Filipino-American, Filipino-Australian. Diba? Ano ba? Sige nga. Leonor Baoy? Leonor, magsalta ka dyan. Tama ba na si Maharlika hindi makikialam sa usaping politika sa Pilipinas? Eh mga buha ka ng ina ninyo, lahat ng expose ko sinausawan ninyo. Pero lang doon, hindi kayo kasali doon Actually, masaya ako na ini-echo natin. Kasi kailangan tayo magtulong-tulong. Yung tina-target ko lang yung mga alpot. Kasi gusto na daw nilang matahimik si Inday Maharlika. Alam niyo naman ako, my favorite thing to do is to talk and talk. Di ba? Frederick Natividad. Yes, nagpapadala tayo ng mga remitan sa mga palangga. Bakit niyo ako patitigilin? Palibhasa, kayo mga igit. Mga mukhang igit. Yun na igit. Sino nagkaigit sa inyo ng mga bata kayo? Mga jinggit, mga igit. Diba? Tapos wala silang, dahil hindi nila ako kayang patahimikin, nagsasabihin nila sa kanilang mga takarampot na mga trolls, si Maharlika, hindi na dapat yung nagsasalta kasi Amerikana. Excuse me, darling. Maharlika Network, sana meron din ICC lipstick dito sa Hong Kong. Sabi ni Ishiko Lamera, pupunta tayo, magiging worldwide tayo palangga. Okay? Tapos kukuyugin ako, hindi nila kayang, isa lang naman ang tinira ko, yung alpot. Tapos nagsanib sa yung mga alpot. Hindi nyo kaya? Hindi nyo ko kaya. Tanginan nyo, kahit magsama-sama pa kayo, dahil lalabas ng katotohanan, magsama-sama kayo ng NPA, bangag, komunista, lahat kayo. Lalabas ang sinong mga mandorobo, manloloko, gumagamit sa pangalan ni PRRD. Magsanib pwersa pa kayo. Sige, gusto nyo, hubaran ko na. Hubaran na
Oh, bara na natin ang tumanggap ng 2.5, nang humingi ng 2. Hindi pala tumanggap, humingi ng 2.5 million. Kay Lisa. Dahil yan ang mentor nila eh. Yan ang gustong kumausap sa, gustong makipag-usap para ampatin ako. O, yung dalawang mga, excuse me, walang alindog. Makamukhang buraot, mga putang ina. Cheers sa mga mukhang buraot na mga kalaban ng bayan. Sige, medyo lang, subtle lang ang tira ko. Okay, ganito kasi yan. O, bara na natin, totoo naman. Galing naman sa kanya yung information. Okay, total, nagkampi-kampi kayo mga scammer kayo. Okay, nagkampi-kampi kayo mga hinayupa kayo, di ba? O, gadon, nasa na? Yung kotse, naibenta na. Ay, nako, kasi ganito yan. Pag ang intensyon ng isang tao ay manloko at pera-pera lang, malalaman niya. Alam niyo kung bakit di ako natatakot? Kaya magsabi sa akin, mag-unfollow. Di mag-unfollow kayo, di ba? Tapos maya-maya, ay palangga, I'm sorry, balik na uli ako. Di ba, tina uli tayo? Ganun lang naman yun. Pero hindi po ako nabubuhay sa mga pananakot na mga bangag na ito. Tama ba yun? Pero okay naman yon. Yung kinukwento niya, na binigyan siya ni Bangag ng kotse kasi nakikita daw siya ni Bangag nung time na yon na nag-Uber lang siya, ang ganyan-ganyan. Nagsabi sa kanya, pumunta ka kay ganit, pumuntahan mo tong dealership na ito at bibigyan ka ng kotse. So, binigyan siya ng kotse. Well, as a cabinet secretary, binilan siya ng kotse, ganyan-ganyan. Tapos, di ba, tinanggal nga siya, nasa kanya pa rin yung kotse. At later on, inutusan ni Lisa na si Gadon na bawiin yung kotse. Tapos, isang lola mo. So, ang ginawa niya, ibinenta niya, naging pera. Pero kasi, kung titignan mo, okay, kung ako noon, kunyari binigyan ako ng kotse ni Bangag, dala ko ay naging secretary or undersecretary ng Bangag administration. Kung aalis ako doon, hindi ko bibit-bitin yon. Ako lang yon, personality ko yon. Bakit ako makikinabang sa kotse na yon, sa perang yon, na galing sa mga demonyo kung hindi ako demonyo, right? You know what I mean? Ganon yung mga tema ng Team Alpotera. Dinidepensa nila ang kasamaan. Ako naman, ina-expose ko yung kasamaan nila. Ganon yon mga kababayan. Kaya sila galit sa akin. Kahit magtulong-tulong pa kayo, magpapa-beauty na lang ako, right? Okay. ICC. Iconic Claire Collective. Be iconic, be the revolution. O, diba? Ganun ang mga dramatization natin. Iba talaga ang alindog mo, madam. Sabi ni Josa Alia, Josa ka rin naman palangga. No. Ang sa atin dito, alam nyo, I still follow you, sabi ni Lynn and Xiong, alam nyo, yung mga nag-gaslight dito, akala niya apektuhan ako sa mga kadyotahan na yan? No. Sabi ko, sino pa ba ang pwede kong banggain? Binangga ko na mga mamamatay tao, ang mga kriminal. Unless ito, kung mga kriminal ito, malapit na maging kriminal dahil kakasuhan ni Cathy yan. Good luck sa inyo. Hinamon-namon nyo pa yung kaibigan ko, wala namang ginagawa sa inyo. Imagine nyo, dahil kaibigan ko, aawayin yung mga pangit kayo. Maligo nga muna kayo bago kayo mga away. Kasi ako, bago ako makipag-away, mabango ko. Diba? I really love it. The ICC. You have to get your, very soon, ha? Okay. Now what? Yes, nanginginig ang tumbong nila, sabi ni Commander Aguila. Alam nyo, kapag ang intensyon ng tao ay magnakaw, katulad ni Bangag, mangdorobo, mang-scam, mamamatay silang scammer. CDG Gorgeous, I like the shade of your lipstick. Where can I order, Madam? Shopify. Very soon pa lang. Hindi pa siya available sa market. Ini-emote ko pa lang. Pinapakilala ko pa lang sa inyo. Ganon yung ating dramatization. I really like this shade. Sobra, ang daming magagandang shade. Pero this is the best shade in the world. Kiss mo nga ako palangga. Kiss mo naman ako. Kulang ako sa kiss ngayon. Okay. Yes. What else? Yes. Diba? Ang daming sabi ng ito pala, si Tambi kanyo pong banggain. Ay, natutulog ka sa pansitan.
Palangga, natutulog ka sa pansitan or ikaw ay troll? O tanong na dyan, kung paano ko binangga si Tambaloslos. Kati Binag, sis, hindi ka pa nakatulog. I love you, sis. Ayan. Cheers tayo, sis. Ayan, para sa bayan. Now what? Paulit-ulit na lang si Maharlika. Kahit nga ako, nabibingin na ako sa bunganga ko. Alam niyo ba, kahit ako nabibingin na ako sa bunganga ko, ang dami ko sinasabi. Tapos wala namang galaw. Ano mga latest news ngayon? Ano pag-uusapan natin? Sabi ni Clarissa Taratara, don't blame me, Fornet. Don't blame me. Okay, Fornet 25 reporter removal from the palace. Okay, ano sabi ni Taratara? Balik tayo. Sabi niya, no, unang-una, bakit ko naman ilalabi na mawawala ang isang reporter, di ba? Unless meron talagang violation. Ang sabi pa niya, okay, tsaka hindi po ako ang nagpapasya niyan. Hindi naman ako ang sekretary, so hindi naman ako ang may hawak ng maro. Tayo po ay press officer lamang. So kung ang kinakabit nila sa akin, ito ay sorry. Sorry, you're wrong, sabi daw yan, fake news, da-da-da-da-da. Ang sabi pa ni, sabi pa ni Castro Taratara, unang-una, lahat kayong reporter, you have the right to do that. That's your job. Maliban na lang kung may violation. Hindi ko yan sagot nung dito sa press briefing tayo kahit ano sinasagot, di ba? No, sinungaling siya. Kasi sinasabi kasi nila, ang narrative kasi ng bangag PCO na yan, na nag-break, okay? Nag-break ng protocol. Ito si Eden Santos na lumapit kay bangag. Eh di ba may PSG yan? May mga hawi. Nasaan si Nasaan yung kasindaki ng drum? Who's that? Yung ni-expose ko dito? Si HR, yung kasindaki ng drum. Na lumamon, lumobo lahat sila. Sana nga pumutok na lang silang lahat. Diba? Sheila, may kiss mo nga ako. Diba? Thank you, Sheila May. Nako, pag nakita niyo ako, sasayaw na naman si palangganin niyo. Yeah, di ba? Ang dami. Yes, I really like. In the Parabola, this is the best lipstick na shade na pinakagusto ko. Kasi pinagawa ko to. I mean, pinamanufacture ko in my own shade of choice. Di ba? Yun. Si Cecil Martin. So anyway, balikan natin si Eden. Sinasabi ni Taratara, hindi daw siyang may kasalanan. Definitely, nakikita kasi ni Lisa Tanas siya na naku-corner sila ni Eden. Okay? Dahil talagang sabi ko nga point blank yung mga tirada, and she's the best reporter na nandiyan dapat yung sa Malacanang na wala siyang takot, hindi niya inalintana na kukuyugin siya, which kinuyog na nga siya, para ilabas yung katotohanan. Kasi ang gusto ni Bangag, scripted. Alam niyo naman yan, lagi naman ng script yun, nung nag-interview ko yan, puro script. Now, ano ngayon gagawin natin sa mga yan? Oh my God, ang dami natutuwa sa lipstick ko. Oh my God, hindi sila naliligo. Mga dugyots. Diba? Mga dugyots, mga kalaban ng bayan, katulad ng mga bangag. So ngayon, wait a minute. Okay? Yan ang dramatization nila. Ano ba bang pinag-uusapan natin dito? Cool happy charms, collect the Choco happiness of Cream-O-Holics. Ito bago siya tinanggal. Temo ears to power, ito. Mga Aries. Andrew Romualdez and Javi Benitez attend Congress workshop. So ito yung mga future na magiging kawatan ng bayan. Okay, mga future to. Nagagastos ng inyong pera. Ito ay mga anak ni Tambaloslos at nung Benitez. Ano sinasabi dito? The sons of later Representative Ferdinand Martin Romualdez and Negros Occidental Albi Benitez were spotted walking together in the House of Representatives on Monday. Tingog party list, tignan mo. Andrew Julian Romualdez and Negros Occidental Representative, mga na pala ito, mga kongresista na sila. Okay, attended the second batch of the 3-day executive course on legislation for the neophytes members of the 20th Congress. Temo, namamana talaga ang pagiging Tambaloslos. So imagine niyo that there are 317 members of 20th Congress na pala. Okay? Anyway, so ito yung huhubugin sila kung paano na naman maglustay ng
pork barrel, kung paano lustayin ang pera ng bayan, imbis na mapunta sa mga proyekto, ay mapupunta sa bulsa. So bata pa lang ay tinitrain na. Katulad ni Sandro Marcos na bata pa lang, tinrain na ni Romualdez kung paano mang dorobo at magbidabidahan dyan sa Maharlika Fund na yan na questionable. At hinto ay, yun na nga, pwedeng unconstitutional. Ito na naman ang mga latest news. Marcos open to taxing online gambling to curb addiction. Diba? Kung talagang gusto niya, well, you know what? Mga kababayan, lahat naman ito pagkakakitaan ni Bangag at ni Lisa Tanas. President Bangag is open to supporting proposals to regulate and tax online gaming platforms to protect the public's welfare and prevent Filipinos from becoming gambling addicts. Kung ayaw mo maging addict ang mga tao sa online, stop na lahat yan. Kasi once an addict is always an addict. Parang ikaw, Bangag. Diba? Hindi mo matitigil yung kabangagan mo. So even taasan mo yung mga presyo na yan ng mga tayaan. Ano ba kasi yung mga gambling-gambling na yan? So even at taasan mo yung price ng mga gambling yan sa online na yan, marami talagang naloloko dyan, ano? Mangnanakaw pa rin yung mga tao o mandurukot, manaksak or whatever kasi addict eh. Pag addictus ka sa sugal, dito sa Amerika, marami ganyan, mga Pilipino, binibenta yung kanilang mga bahay, binibenta yung kanilang mga kaluluwa, di ba? Mabubuang ka talaga pag addict ka. Tapos papasok ka sa illegal, sa addiction, sa pulboronic and everything. So kung talagang gusto, okay, sabi ni Darth Vader, for your information, isa si Marika na expose noon sa Okada. Exactly. Kaya mo na yung mga narrative ng mga gagawin kasi narrative yan ng mga bugo, ng mga hindi naliligo. Hello, ba't ang pangit nila? Yung mga nang-aaway sa akin ang pangit. Saan naman yung mga nang-aaway sa akin may alindog? Di ba? Para partida. Hello? Ayan. O sabi ni Evelyn Quito, magkamukha kayo ni Eden Santos. Eden din siya. Well, you know, ako naniniwala ako na mabuti ang kanyang kalooban. Kasi beauty is not only physical. It's from within. Pero ang problema, yung mga alpot at mga bangag, beauty is dugyot sa kanila, dugyot sa loob, dugyot sa labas. Right? So para sa akin, maganda si Eden Santos dahil maganda ang kanyang kalooban dahil siya ay nagre-report ng tama. Marami namang magaganda dyan na reporter pero nagiging pangit dahil nakikipagsabwatan sa bangabangag. Right? Hi Virgo, Jang Fru, anong sabi mo palangga? Katatapos ko lang mamboljak sa kanila. Ninakaw kasi yung entry mo. Dito ikaw ang topic na mga, hayaan mo sila mag-topic, you know, ginagawa nila ako pang kabuhayan. Okay? Hayaan mo sila mga walang alindog. Kaya matagal na kasing inggit ng mga yan. Alam mo yung iba sa kanila, sa totoo lang, to be honest with you, ang iba dyan sa kanila, sumakay lang yan sa alindog ko. O yumamin kayo, di ba? Nung umuwi ako sa Pilipinas, ay Maharlika, oh my God, I like you. You are the best sister. Chuchu-chuchu, alpot. Di ba? Eh ako naman kasi gullible, matulungin. Ay na, minsan gusto ko rin baguhin yung sarili ko eh. Di ba? Sabi mo, Virgo, totoo ka ba? Ano sabi mo, Virgo? Di ba kita nila bayaran? Kayo naman sa tingin ba, ang alindog ko bayaran? Hoy, kung bayaran ako, wala ako dito ngayon. Kasama ko si Lisa Tanas, nagja-jamming, nagpupulburon, at the same time, milyonarya na ako. So that narrative is BS. Okay, wala na silang maibato sa alindog ko, maliban sa mamula-mula ang kutis ko ngayon because of the with the liquid blush. Where's my liquid blush, darling? Arte-artehan tayo today. Where is it, darling? Okay? Kasi wala silang pampabeauty. Diba? Kahit na meron silang pampabeauty, nget pa rin. So, kaya ganun talaga ang mga ngagva. Kaya mo na sila. Okay? Ayan ganda-ganda ko. Diba? Ganda-ganda sa sarili. Sabi ni Glenn Naval, straightforward. Walang yun ang pag nakita niyo naman ako, diba? Ng mga nakilala sa akin, walang bullshitan tayo. Tsaka ayoko ng alpot-alputan ng mga chika.